Kasi independent, strong woman ka before the stroke. Kaya Ayoko kasi, ayaw mong maging dependent on anyone. actually, galit na galit talaga ako kay God noon. Kasi, di ba, galing kami talaga sa wala. Elementary graduate nanay ko, high school graduate tatay ko. Nakatapos ang kuya ko, bound kami sa utang. So, dapat, pagka-graduate ko, mapaaral ko yung tatlo. Tatlo kong kapatid. Dapat, dahil hindi ko na pahirapan si nanay, dapat, magawa ko yun. Kaya sobrang galit ko kay God. So, sabi ko, Lord, anong kasalanan ko? Kasi, kaya nga late ako nag-boyfriend eh. Kasi sila yung priority ko, yung happiness ng nanay ko, yung mapupilpil ko sa nanay ko. Yun yung gusto kong mangyari. Nagyari naman eh. Huwag ka na umiyak. Naman, sabi naman ng kapatid ko, nakabili na siya ng bahay. Sabi niya, mabibili ko ba yan kung hindi mo ako pinaaral ate? So, ganun. Pero, God is good all the time. Yes. Di ba? Nakalagay sa Bible and we all know all things work together for good. Of course. So Lord, kahit na-stroke ako, yes, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Correct. So may purpose si God kung ba't ko na-experience yun. Ano ang purpose ni God kung bakit binigay sa'yo yung stroke na yan, yung pagsubok na yan? Para maging matibay. Para mas maging matatag. And i-proclaim ang word ni God. Kasi, tingnan mo how blessed I am. Buhay ang anak ko. Buhay ako. Napaka-bless ko sa asawa ko. At hindi lang yun, Jen. Ang daming mga taong nagsasuffer ng stroke and akala nila yun na yung dulo ng kanilang buhay. You are a testament. Oo, kasi... You are a testament that stroke is not the end of the road for you. Diba? Yes. Na kailangan mo lang kumapit at talagang pagsikapan kasi may buhay pagkatapos ng stroke. That's the reason. At ang pinili ni God, yung pinakamatibay niyang tao. Pinili niya, alam ng Panginoon na pag binigyan ko ng stroke to si Jen, kakayanin ito at ito ang magiging inspirasyon sa iba pa. Yun nga. That there is life after this disease. That there is life after this condition. Yeah. Diba? Hindi pipili ang Panginoon ng mahina. Pipili siya nung matigas ang ulo katulad mo. Obedient ako kay nanay. I love you, nanay. I'm sure yung asawa mo parang, mahal ko, pahinga muna tayo. Dahil sobrang positive at supportive ni husband ko talaga. Mm-mm. Never siyang nag-claim sa akin. Never siyang nag sa akin. Talagang, kung kailangan niya, imagine mo yung lakad namin na 1 hour para lang makatayo ako ng normal. Yung imamassage niya ako. Lahat At doon mo talaga. rin nakita yung patience ng asawa mo sa Yes, hindi niya pinapatulan ng sungit ko. Pag may time na naiinis na ako, hindi niya ako pinatulan. Sabi ko nga, for 15 years, hindi pa kami nag-away. Hindi pa kami nagsagutan na hindi okay. Grabe Diba? yung asawa mo, no? Natapakan ko yung buhok mo dito. Haba ng hair mo, te. Mahaba talaga hair ko kay husband. Hindi niya na ako palalakarin sa may putik. Bubuhatin niya na ako. And nagawa niya na ilang beses. Sana all. Yeah. Oo, ganun kabait ang asawa ko. Hindi niya ako pinapatulan. Never. You are truly blessed. Oo. Sabi ko nga actually, after ng stroke na yan, kung paano ko lalo kilala ang asawa ko, sino ba naman ang makakagusto sa kalbo? Sino makakagusto sa bakang ulo? Tapos sasabihin ng asawa ko, ikaw pa rin ang maganda sa mata ko. Sasabihin pa rin ng asawa ko, ikaw pa rin ang the best sa akin. And alam mo yun na, parang feeling ko ang hina-hina ko. Tapos yung asawa ko, willing niyang gawin para sa akin. Ikikiss niya ako pag gising. Ikikiss niya ako pag uwi niya galing sa work. Tapos sa braso niya pa rin ako natutulog hanggang ngayon. Sa braso niya pa rin. Ganun siya ka-patient sa akin. Oo na, naiingit na kami sa'yo, nakakainis. Sorry. Okay lang. joke lang.
Sana all ganyan. Sobrang bait ng asawa ko. Yun yung haba ng hair ko. I am blessed, I am blessed, I